party Nakakahiya list. ka, Mix Morales. Nakakahiya talaga, ma'am, kasi ito rin ang pasimuno na pasaraduan ng SMNI. Pero alam mo yung nakakahiya ka, Mix Nograles na yan, kung may kapasidad ka lang naman mahiya, di ba? Pero parang walang mukhang ganun malabo eh. Itong mga ito, parang walang kapasidad mahiya sa taong bayan. Makapal ang muka, ganito inilarawan ni Dr. Lorraine Badoy, si PBA Party List Representative Mix Nograles, ang pasimuno sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na ang pangunahing layunin ay amyendahan ang ating saligang batas. Nauna nang naglabas ng matinding pagtutol si Paulo Pulong Duterte sa ginagawang hakbang na ito ng Kongreso. Sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez, umas kilala sa tawag na tambaloslos at napamura nga ito sa garapalang pagpapapirma ni Nograles sa Davao kapalit ang ilang daang peso. Ayon pa kay Pulong Duterte, ay hindi umano ito ang totoong kagustuhan ng taong bayan, ngunit ito'y kagustuhan lamang ng mga buhayang politiko na nais manatili sa kapangyarihan, katulad na lamang ni Nograles at Tambaloslos. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, traidor na babae ang Nograles na yan, hindi marunong lumaban ng patas, kapal ng muka. Si Lord na bahala sa mga kawalang hiyan mo, Mix Nograles. Kalaban niya ni Duterte sa Davao mula noon ang mga Nograles. Ibig sabihin, parang mortal kalaban sa politika. Kasi tinitira ni Nograles si Duterte hanggang ngayon. Ang mga Nograles walang binatbatyan sa performance ni Duterte noon. Paano mananalo ang Nograles? Walang hiya talaga yung babaeng yan, katulad sa tatay niyang hindi nahiya sa Burles King na tumakbo sa hotel. Nakatapis lang ng tuwalya dahil winasak ng asawa ang pintuan ng hotel dyan sa Manila dahil ang babae na kinakalantari ni Burles King may asawa at ang asawa ay nasa NBI. Naging headline pa sa newspaper ang Burles King. Sikat na sikat dahil dati siyang House Speaker. And straightforward si Congressman Pulong Duterte sa kanyang nararamdaman sa nangangyayaring panggigipit at mga maniobrahan sa House of Representatives. Matagal tumahimik ito. Matagal. Nagtimpi siya. Go ahead, Brother Franco. Yes, ito po ang kanya naging statement. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS. Because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Davaoeños na bumoto kay PBBM. So ibig sabihin, kinukumpirma ni Congressman Pulong Duterte, Miss Ina, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na nagkakaroon ng panggigipit sa pondo at mga proyekto. At hindi na tayo magpatumpik-tumpik sapagkat si Mix Nograles ay nag-aambisyon, reported naman yon na maging mayor o ang anyone from them sa Nograles na Hindi ito. naman mananalo. Isa pa yun. Pero una niyang tinanggihan na. Oo, Hindi at na daw siya tatanggap. hindi nga siya minensyon ni Congressman Pulong Duterte. Ano, she was mentioned in the statement. Ayun, She makibasa said- mama. Isa yatang statement pa, Yeah, ma'am. this is the Yes. complete one. He said, I was informed that PBA party list Mix Nograles is Ayun. spearheading the PI movement in Davao City. I am against this people's initiative as this is not the people's voice, but the voice of a few who want to perpetuate themselves in power. I would also like to inform all Davaoeños, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million for Davaoeños this year. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Davaoeños na bumoto kay PBBM. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Davaoeño. I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. To all Davaoeños, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Ay, nakakabahala yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte,
2 billion ang tinanggal sa kanyang district for projects and services. Iniwan lang ng kukurampot na 500 million. Sabi niya, hindi ako ang mapiperwisyo nito, kundi ang mamamayan na nangangailangan ng mga serbisyo para sa karagdagang school buildings, roads, water system, electrification at iba pang mga pangangailangan. Mantakin mo 2 billion ang kinuha sa kanyang district. At pinipigilan pa, nilalabi na ang iba pang senador, huwag magbigay ng project sa district niya sa Davao City. Pangalawa, nakakabahala po itong sinasabi niya na pinamumunuan ni Migs Nograles pala itong People's Initiative o anomalya at iskandaluso na tinatawag nating Pirma Campaign, Signature Campaign. At ibinulgar ito ni Congressman Edsel Lagman na ito ay may mga tag 100 or more per individual na pipirma sa panahon na sila tinitipon at hindi pinapaliwanagan kung anong layunin, which is makes it more controversial and anomalous and scandalous. Ngayon, may binulgar si Congressman Lagman, ma'am. Mayroon palang inallocate ang bicameral lumabas sa CNN. I-mention na namin. Sabi ni Congressman Lagman, hindi ito nakita kasi ang ipinasalang na budget for COMELEC para sa kanyang referendum and mga election related for referendum and plebiscite related to sa pagbabago ng konstitusyon o ano pa mang mga related matters ay 2 billion lang. Pero ang pinirmahan ay naging 14 billion pesos para sa Pirma Campaign. Ang tanong ni Congressman Lagman, thank you, Congressman Lagman. Pag sinabing bicameral po, ito na yung isinumiti nila na version papunta sa Presidente, representative ng Senate at representative ng House of Representatives. Sino po ang may hawak ng 14 billion pesos na ito na gagamitin sa 2024 para sa mga referendum at plebisito? At ito na ang nakikita ngayon ng taong bayan na may mga pagpapapirma. At hindi na po itinanggi ito ng kagaya ni Congressman Nograles at ni Congressman Dong Gonzales. Sabi pa nga niya, Brother Franco, na kailangan natin ito sa mga senador, makinig kayo, ito daw ang boses ng mamamayan para magkaroon na ng economic reforms and changes sa ating saligang batas. Mga palusot na statement ito para lamang i-justify ang kanilang pirma. Ang malaking tanong, alam ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos nang pinirmahan niya na may isiningit na 12 billion kaya naging 14 billion ang pondo para sa referendum at mga plebisito? At ito na ngayon ang kanyang hitsura. Pangulong Bongbong Marcos Jr., kayo po ba ang may pakana din nitong charter change at umiikot kung bakit ang lalakas ng loob nila at pati mga mayors at barangay captains ay nakikialam para ipilit na kunwari ay babaguhin ang konstitusyon sapagkat kayo po nagpirma ng budget na ito? Ito yung sinasabi ni SAS nang in-interview natin siya, ma'am. Kailangan magkaroon ng transparency in the approved budget so that the people will know. Ngayon, one of you, thank you so much, Congressman Lagman, for saying na pinatungan ng 12 billion, instead na 2 billion lang, naging 14 billion ang para sa pagpapapirma. Sino ang may hawak nito? COMELEC talaga? COMELEC, are you aware of this? Nagtatanong po ang taong bayan. I'm speechless. Yes, kaya nga ka, Eric, iilan lang din dyan ay may mga pahayag din ng pagsuporta ang iilan sa ating mga kongresista. Gaya nga nung inasabi, si Congressman Representative Aurelio Dong Gonzales. Who is the senior Yes. Deputy Speaker of the House of Representatives. Yes, ka Eric, basahin ko lang yung pinaka-highlight dito na kung saan ito'y konektado sa ating sa iilang mga manggagawa. So we are urging the Senate, which has consistently resisted any form of charter change, to heed the clamor of the business sector. We can accelerate capital formation and hasten our economic growth for the benefit of our people if we can introduce constitutional reform. Really? Yun yung isa sa ang naging basehan niya dito ka, Eric. Ang PSA Yung dita. PSA na kung saan he made an appeal in reaction to the report of PSA. Ito, that the number of jobless Filipinos fell into 1.83 million in November from 2.9 million in October. Ang jobless daw. Ang jobless. Siyempre, So, ang bumaba. tanong ng taong bayan, totoo ba ito?
Miss Ina, your take on this sa binabanggit ni Congressman Dong Gonzales, Senior Deputy Speaker, Ma'am Lorraine Brother Franco, na kailangan ang charter change, kaya makinig kayo mga senador, kaya may pirma na umiikot, sapagkat ito ang magbibigay ng kabuhayan, trabaho at kalutasan sa pang-ekonomiyang kalagayan ng ating bansa. Your Isa lang yung tanong ko kay Dong Gonzales, ha? Ipupush ba nila itong initiative na to kung ang kondisyon natin ay walang makikinabang sa kanila? Na si Martin Romualdez ay hindi magiging Prime Minister? Ipupush pa ba nila yan? Magandang tanong. Yeah. At kasama ba dyan na dapat yung mga nagsusuporta sa armadong pakikibaka ay hindi Correct. pwede maging bahagi ng party list representation? Correct. Yeah, that's right. Miss Ina, your take on that very... Well, again, Ka-Eric, diba, tulad ng nabanggit natin, itong pag-amyanda nating saligang batas, dati pa ito gustong talagang mangyari. Marami ng attempt, no? Yan din ang isa sa mga dahilan para daw mas gumandang ekonomiya, etc. Pero bakit hindi nga siya natutuloy? Kasi siguro, yung buong, diba, ano ba yung pulso ng ating mga kababayan? Kasi kung People's Initiative, di ba ang assumption natin, gusto talaga na magbago na ang ng ating reforma, no, itong ating saligang batas. Pero kung pinipilit nila sa pamamaraang ganito, sino ba nakikinabang dyan? Yun. Tulad ng nabanggit mo, baka dahil meron na silang gustong alagaan dyan, no? Mga sariling interest din po ba niya? Kasi yung mas maiintindihan siguro to nating mga kababayan, yung mismong sino bang unang makikinabang sa paano pamamaraan. Kasi ang pagkakaalam ko lang dito sa economic provisions, luluwagan, di ba? Mas maraming foreign investment. Pwede magkaroon ng full magmay-ari ownership sila. sa media, sa schools. Kasi isang aspect, for example, sa agri, di ba, itong RCEP, I don't know, parang ano din yan, debatable din yan eh. Kasi mukhang mas nasasaktan ang lokal na ekonomiya. Although nakakatulong siya pagdating sa imports kasi nagkakaroon ng supply ng pagkain or ano pang agri, bahagi ng ating agri sector. Pero no? namamatay ang lokal Pero na namamatay. producers. Ang gusto natin isulong, di ba, national industrialization, paano ba ito palalakasin? Bakit kailangan nating laging humingi ng tulong sa ibang lahi? Parang ganun yung sa akin, yung implikasyon sa akin, bakit kung may babaguhin mo, siguro dapat mas palakasin talaga, hulma tayo ng mga kabataan talaga na ito, pagtutuunan nila to ng pansin, na mga Pilipino mismo ang magiging may-ari. Bakit laging open to para mas, hindi ko na mas binabati ko sa mga foreign visit ni Pangulong. Yes. What I'm hearing you say right now is that there has to be a very long discussion about this. Hindi ito nire-railroad. Yes, Katulad ng absolutely. nangyayari ngayon, hindi minamadali. In other words, kailangan, kasi the points that you're bringing out right now are very valid points and very valid. interesting. Diskurso talaga To be dapat honest, siya. Ma'am Yes. Lorraine, Ka-Eric, mga kababayan Yeah. ng Franco, no? Ang akin, I think panahon naman din talaga na baguhin natin, sa totoo lang, yung ating sistema ngayon. Kasi marami talaga yung diskusyon na, sabi ko, dating ilang administrasyon na, pero ano ba yung bottom line nito? Pero itong ginagawa nila, hindi siya serving the people na nakikita natin Political maneuver ito. Diba, nagmamaniobra po kayo, tapos may ayuda, tapos pirma, diba? Ito yung mga bagay po na dapat Agree. ninyong ipaliwanag, diba? Trapo style. Bakit meron tayong naririnig na para maging prime minister itong isa? Bakit ganun po? Hindi naman natin narinig para itong probinsyang ito, mas mabibigyan talaga sila ng focus, no, ng pondo, ng ganito. Diba? Yung dating gusto rin ni Pangulong Duterte dati na diba, maging federal form of government ka tayo. Pero hindi tinanggap. Hindi naman ipinilit ni dating Pangulong Duterte. No. So yung mga ganung I'll obserbasyon tell po you bakit natin. hindi niya pinilit yun, Ina. Go ahead, ma'am. Kasi may delikadesa siya. Ayaw niya, hindi siya niya makinabang. talaga. Ayaw niya na ididikit sa kanya na siya yung makikinabang dito. agree. That's At the yun word. ang kulang na kulang dito sa nangyayaring nakikita natin ngayon sa mga politikang ito. Parang walang kapasidad na mahiya sa taong bayan. Pero may isa akong request, Ma'am Lorraine, Yes. kung sakaling ma-push to, no? Pwede bang kung halimbawang babaguhin talaga to, yung pagdating sa term, no, ng mga government official, yung mga uupo sa bagong gobyerno, hindi yung existing na nag-push nito. Dapat. dapat Mandatory yun. Hindi yung Mandatory yun. yun correct. talaga. Non-negotiable yun. Siguro papayag pa ako na hindi kayo ang makikinabang talaga na wala dong At pangalawa, Miss Ina, doon sa binabanggit mo, unahin talaga natin kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa dahil kukurampot ang budget ng agriculture natin. Yeah. Walang pakinabang na malaki at insentibo ang mga maliliit at panggitnang magsasaka. Hindi Wala silang pinupun... extraordinary funds. Samantalang malaki extraordinary fund, 14 billion ang para sa referendum at plebisito. Yeah. Samantalang less than or 2 billion lang ang para sa Barangay Development Program. Kinaltasan nila ng napakalaki. Malinaw po yung tanong ni Miss Ina ay sinususugan po namin. Ang kanyang banggit, Congressman Dong Gonzales, walang bansang naging industrial kung hindi po niya pinanday at pinundar ang kanyang agrikultura. All countries in the world became industrialized when they modernized seriously their agriculture.
At sinimula niya ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Apo Lakay Ferdinand Marcos Sr. At hindi po pwedeng iasa sa mga agribusiness, multinational corporations, at mga malalaking kapitalistang banyagang mga negosyante sa agrikultura ang pag-modernize ng agriculture. Halimbawa, 21% lamang ng ating mga agricultural land, lalo na ang natatamnan ng palay, ang irrigated. 22% lang ang halos mayroong technological input ng modernong equipment. And less than 15% ang binibili ng NFA na produkto ng mga magsasaka. Nagkasandig tayo sa importasyon. Grabe, 20. So ito ba, Congressman Dong Gonzales, ang teknolohiya na 70% ng ating mga magsasaka ay nakasandig pa sa panahon ng teknolohiya ni Moses, yung kalabaw at araro. So Eric, yung yung 500 billion na ibibigay pamumudmud na ayuda, bigay niya dyan. Ibigay nyo dito. Bigay niya Laking dyan. tulong nun. To modernize Yung our Maharlika island. Foundation or Maharlika Vlogger. Fund. Hindi vlogger. Ay, di ba? Akala ko yung Maharlika Fund. Yung Maharlika Fund niyo, huwag niyo ibigay doon kay Henry C. Jr. na isang multi-billionaire oligarch na may-ari ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ipondo niyo kay Juan Jose Maria na mga ordinaryong magsasaka, palakasin ng National Food Authority, tigilan na natin ang pagsandig. 60 to 70% ng ating mga pagkain ini-import natin. Kung gusto ninyong gawin ito, you don't need a charter change for that. But of course, it will become institutional as a program kung ito ay i-include sa charter change, ang totoong economic provision. Number 2, pinagbebenta natin ang ating mga basic industries. So paano tayo mag-produce ng mga makina, ng mga modernong mga kagamitan sa pag-produce ng pagkain at pag-income ng ating agrikultura kung ini-import natin, kaya nga tinatawag tayo ng CPP, NPA, NDF na import-dependent, export-oriented, backward agrarian economy that is in permanent debt trap and permanent deficit of the budget because of underdevelopment and non-development of key sectors like agriculture. Which is particularly rich coming from them. Correct. Because they are the creators of extreme poverty in our Exactly. country. Exactly, so, Ma'am pero Lorraine. yung kanilang kritisismo ay valid. Valid, pero ang Pero pamamaraan ginagamit nila, nila yon panira sa gobyerno. yes, at ang pamamaraan nila is communist approach. At madugo, marahas, pumapatay, nanununog ng bubomba. Hindi natin matanggap yon. But tama si Ma'am Lorraine at ang aking mga kasama, si Brother Franco at si Miss Ina, na dapat ito ay pagtuunan ng pansin. Correct. Sapagkat if we want to modernize our agriculture and industrialize our economy, hindi po kailangan dyan ang charter change. Kailangan dyan ay political will and full cooperation of Congress and Senate, lower house, and full will of the President to understand the depth and scope of the problem. Kung hindi po yan ang layunin ng charter change, at tama ang tanong mo, Ma'am Lorraine, ang layunin ay perpetuation in power, forget it. Hindi na kasi ang basa ko kasi dito, dinaanan na natin yan yung Marcos na nag-try mag-perpetuate, they tried to perpetuate themselves in power. The Filipino people will no longer take it. That's my opinion na part Agree. of our journey talaga as a people is to really that what Marcos did is happening again now, that censorship, that do all these tries at perpetuating themselves in power. It's also cynical, no? Yeah. So, hindi na siguro Agree. ulit tayo doon. One more lang. Yes. Dagdag lang, kung magbabago Yeah. sa Liga Batas. Pwede maggawing yung hiniling din natin ng ilang mga kababayan na gawing death penalty ang parusa sa mga korap. Corrupt Ganon. at sa Tsaka mga gawing national Ganon security yun. issue. yung ang involved sa corruption. terrorism. Yeah. Oo. Yeah. Yes, Yun, ma'am. pag siguro pagka ganun papayag ang tao. Pero number one siguro magiging totoong people's initiative siya kung makita natin na sincere yung efforts na for a charter change. And that will start with you, with the Colatilia that the ones who are pushing it now will not benefit from it. With public declaration. Yeah, public declaration. Baka may paglalaban At natin include yan. Hindi lang yung diniscuss namin, i-include nila Brother Franco na tanggalin ang mga party list na mga grupo at mga operators ng party list na ang kanilang layunin ay pabagsakin ng gobyerno, gumamit ng karahasan ng kanilang mga grupong pinaglilingkuran at pagtakpan ito at magkurakot ng pondo sa gobyerno mula sa Kongreso, kagaya ng 3 na iwan pang party list ng CPP
Be categorical about that and we will campaign solidly for the party list. Pero Eric Ina Franco, what we're seeing right now is it's not like that, eh, no? Hindi. From the statement of Congressman Polong Duterte, what's happening right now is a very very rotten trapo moves talaga ito. Correct. And I don't think the Filipino people will accept it. Yeah. Yes. I don't think so. Frank? Correct. Yes, ka Eric, Thank you, ma'am. team, isa sa mga bagay na magandang linawin din natin dito, yung proseso na kanilang ginagawa sa PI na ito. Sa PA na ito, sa People's Nakaka-PI Initiative na ito. Nakaka-PI talaga, ha? Kasi ka Eric, di ba? Sa akin, kawawa naman yung mga taong bayan na wala rin talaga, kapos pala din ka Eric. Tapos ikaw nariyan ka. Tapos ipapakita mo ang mga offer ng Ikes at Tupad. Di ba? Nandito. Tapos may cash ka pa. Oo. Tapos walang-wala na yung tao. Talagang kakapit ka doon. Di ba? Walang-wala na yung tao. Tapos Very kung gusto mo ba na maging Manloloko. legal ito at patuloy kami mamimigay sa inyo, Ito ay yung ano. Pirmahan nyo ito. pipirmahan nyo ito. Parang hino-hold up mo ang mga walang kakayahan sa buhay. Yeah, Exactly. at saka Franco ha, ito talaga yung nakikita kong masakit, yung trato sa mahihirap, walang respeto, at saka walang dignidad, para bang binibigyan mo lang ng limos na ganyan, pero yung totoong empowerment with 500 billion, di ba? Why don't you just, parang yung intindi at saka yung trato sa mahihirap, yung ganyan, no? Yung AIX, yung tupad, ginagamit at niloloko, at hindi yung, I saw a clip kasi, no, that, I think you were the one that shared it with me, Eric, no? Yung pagkwento tungkol sa charter change, parang inuuto nila yung Inuuto nilang mahihirap. tao, tawa ako Tapos ng tawa. bibigyan mo ng 100 pesos or whatever. Why was the statement 100 to 10,000? What was that? Parang malaki Ang yun. 10,000 siguro, ma'am, yun Yeah. sa mga leaders at mga operators, yung 100 doon sa mga mass members, sa mga nagpipirma. Parang grabe, no? Kaya tama yung binanggit ni Talaga Miss Ina. Tingnan talaga nila. Tama yung binanggit ni Senator Amy Marcos. Our people and our constitution are not for sale. No. They are not for sale. Mahiya naman kayo. At alam ng taong bayan, ano pa man ang inyong justification, hindi kabutihan ng mamamayan itong layunin ng mga kontrobersya at anomalya na paglalarga ng signature drive because your very own member of the House of Representatives ay nagsalita na. At salamat, dalawa na sila ni Pulong Duterte. Sana dumami pa po ang may paninindigan, may konsyensya at totoong nagko-concern para sa taong bayan na kagaya ni Congressman Lagman, Congressman Pulong Duterte to speak up to the powers in Congress. And mga senators, huwag po kayong papayag na kayo'y ipitin nila at sasabihin na mag-vote jointly. Eh di talo talagang Senado kasi 24 lang sila, 318 ang kongresista sa lower house, di talo talaga. So kung ganun po ang mangyayari, taong bayan talaga ang hahatol dito at hindi kami naniniwala na ang taong bayan ay forever magpapaloko sa inyo. Tama yung binanggit mo, Frank. Yes, sir. Nakakalungkot na ang trato sa mga kababayan natin ay parang nililimusan at mga busabos at mga mahihirap na pwede na sa 100 na ibenta ang kanilang konsyensya, lulukuhin mo, mahirap na nga, kulang na sa buhay, Correct, wala pang access sa gobyerno, ang gobyerno pa mismo na siyang nandun, like mga kongresista at kanilang mga staff, mga barangay captain, mga mayors, ang nangunguna para palusutin ang mga pakana na walang kabutihan sa mamamayan. Kasi bilang isang opisyal, isa sa gusto mong itaguyod yung dignidad ng bawat Pilipino. Tama. Yung kanilang pagkatao. Empowerment. I-empower mo sila. Tapos tatapatan mo ng 100. Eh, grabe naman na Baba dinidegrade mo. talaga ng tingin. Ibig sabihin, wala ka talagang pag-ibig sa ating mga kababayan kung gano'n ang gagawin mo. Na kung saan dito nga, inilabas na ating ni representative ng 1st District ng Davao, ni si Pulong, Dalawa na sila ni na Lagman. si PBA party list. Ang pasimuno. Ang nangunguna sa ganitong uri ng PI, People's Initiative. Okay? Hindi po yung People's Initiative. Pero you know what, Nakakabahala. Franco, Ina, Eric, no, Ma'am, mga kababayan, the people will really get the government that they deserve. No? Yes. So, if we allow this travesty to happen, then we deserve this government. No? A government that treats us so Kung hindi tayo disrespectfully, magsasalita, so di ba? cynically, kasi yung ang ganda nun na nagsalita si Congressman Edsel Lagman at sumunod si Pulong dalawa na Duterte, sila. no? Kaya naiintindihan ninyo kung gaano kahalaga yung karapatan na mag-express, your right to free expression. So wag na wag tayo magpapatahimik. Never allow yourselves to be silenced.
Kahit na ano pang gawin sa inyo, never allow. You know, silence, you know what silence is? Silence is death. Yes. So we have to speak out. We have to be heard. And in my personal experience with the anti-FLCAC, dito natin napawagsak ang CPP, NPA, NDF nung ang taong bayan na mismo nagsalita. ang nagsasalita at walang takot na nagsasalita. So we are going to get the government that we deserve. Ma'am, hindi Yes. ba ninyo napapansin, magdadalawang linggo na, itong mga sabotahe sa pagpapapirma, kung walang pakikipagsabwatan sa Speaker of the House, itong CPP, NPA, NDF, at ang mga party list nila, bakit sila tahimik? Sa ganitong issue na usually sila ang tagapagtambol. Usually, ano yung dapat yung sigaw ng mga... Ayon, sigaw nila dito, tutulan at ibasura ang mapanlinlang at kontra mamamayan na charter change sa pamamagitan. tanong ako, Eric, Mga no? ganong style kaagad yun. May tanong ako. So, itong mga CPP na yan, maingay sila kapag ka ang public servant ay maayos. Correct. Ha? May tahimik sila pag ang public servants ay corrupt. Masaya sila. Masaya sila at the same time, lalo na kung kasabwat nila. Yeah, syempre corrupt sila. Oo, Numero kasabwat uno, kasama corrupt yan nila. sila Franz Castro, no? Kung kasabwat nila, why? Kasi ayaw mawala ni Franz Castro, ni Raul Manuel at ni Arlene Brosas para sa CPP ang nakukuha nilang hindi bababa every year na 100 to 200 million pesos Oh, may na comment, kanilang benepisyo sa Kongreso. may comment ka din si Carlos Vivi. Sabi niya, hahanap na naman ng paraan kung paano makakapasok ang CPP, NPA, NDF sa bagong konstitusyon. At Baka kaya ganyan. Pwede Sasama rin. sila sa- Kasi sinasabi nila, ang palusot nila, ang CPP daw ay nananawagan din ng isang agreement na ang tawag nila ay CAPR. Comprehensive Agreement for Political and Constitutional Reforms. Ano yun? So ibig sabihin, Miss Ina, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mga kababayan, gusto nilang ipasok ang kanilang mga program ng NDF, ng Communist Party, para maging legal, ipapasok at isasakay nila sa constitutional change. Comprehensive Agreement for the Political and Constitutional Reform. Mukhang nag-iisip pa sila. Alam nyo, no, kung bakit wala pang posisyon si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas dito, dalawang bagay yan. Nag-aantay sila ng guidance ng Central Committee. Hindi pa naibaba. Number 2, Wala pang ano yung mga atchay. yes, Atchay pa. number 2, naghahabol sila ng kanilang mga amendment to the position of Central Committee, please. Sayang yung 100 to 200 million a year, please. Huwag naman, huwag yung kontrahin. Ilusot na lang natin na isakay natin ang ating agreement on political and constitutional reform. Kaya, tama po ang pananawagan natin na ito po ay malinaw na isang pakana ng mga politikong sakim at gahaman sa kapangyarihan at pondo, lalo na po ang CPP, NPA, NDF na nakikinabang sa maniobra na ito because they are in the alliance right now with the Speaker Martin Romualdez at sa kanyang puder at kapangyarihan, nagagamit nila ito para sakyan ang mga issue against the government. Therefore, napakalaki ng pondo na nakukuha nila. Kaya tahimik sila sa maniobra na pakana ng mga politikong gahaman sa puder na kasabwat nila dito sa papagpapapirma at Charter Change Initiative na sobrang iskandaloso. Correct, Eric. At Yeah. Kasi we always say, no, na sinisisi natin kasi parati si Speaker, no? Yung mga taong bayan, hindi naman, no? Pinag-uusapan lang natin siya. Pero lagi siyang, but unfortunately, the buck stops with the President. Yeah. yes. And it is a very lonely job. That's why nga hindi ko naintindihan why people want to be President. So we really hope, no, buti na lang mataas pa yung trust and approval rating ng President natin, no? So we really Yes. hope that he does something about this, no? Correct, Ma'am Lorraine. At Sana magsalita na siya, Frank, dito. Yes. At ganon din si Vice President Sara Duterte so that itong mga alipores ng gahaman sa kapangyarihan at mga ganid sa pondo at kapangyarihan Walang kahihiyan. ay dapat matigil na ito. yan, sa usaping pagpapahayag, ay may naging pahayag nga ang ating Pangulo sa good news naman ito ka, Eric. Go. Patungkol sa ating laban sa illegal na droga. Kaya meron tayong inihadang Good news tayo video sa war on na drugs. Laban sa... mapapanood natin na Ano ito ulit? ay patungkol Frank, di ko na po laban sa illegal na droga. droga. Oh, bad yun. Yan. Laban sa Good news mga yan, powder. Powder. Yan. Hindi ba ito yung video ni Pangulong Duterte na kumakain ng pulburo? Ito ba ipapakita mo? Hindi ka, Ay, Eric. Kung Iba, ang iba, sarap iba. ng pulbura kinakain ni Tatay Diyos. Ito ka, Eric, Gutom patungkol na yan. ito sa napakahusay na ginawa ng ating kapulisan Okay. laban sa kanilang sariling tanggapan na ilang may kinalaman sa illegal na droga. Go ahead. Tatlong datos ang tinandaan ko
177 police personnel or officers involved sa illegal drug arrest and operations, pagtatanim ng ebidensya, yung But mga not type... using. Hindi. Not using. Holidap, ang iba ma'am users ay naipakulong din ng ating PNP. Congratulations, General Acorda, President BBM, DILG Secretary Abalos. 177 abusive police officers and personnel na ipakulong na at nasampahan ng kaso. And more than 100,000, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., were arrested since last year. Up to that January to December 2023, 100,000 arrested. 10.8 billion worth of narcotics confiscated and neutralized on the market. So, okay po yon, mga accomplishment ito. Pero ang sabi nga ni Senator De La Rosa, more side of law enforcement pa para yung supply chain, manufacturers, importers at mga illegal na nag-ooperate yung mga matataas na level, hindi lang yung street market operators ay tatamaan ng very decisive law enforcement sa drug operations. Congratulations, Pangulong Bongbong Marcos Jr., Philippine National Police, and DILG and PDEA for this accomplishment. Ako ang devil's advocate dito. And kaya nga ako ka Eric, makikita ko yung nakaraang report yung kay during PRRD war on drugs ay talaga naman puro pambabatiikos At di naman nagsasalita ang ating Pangulo dito sa kanyang ang SMNI lang din ang talaga naman kakaroon ng case study patungkol sa kanyang laban. Pero bagamat... Can I read a comment? Yes, Di ba, ma'am. Sige po. Sabi ni Leonardo Alday, very good PNP, kinasuhan ninyo ang mga kabaro ninyo na sangkot sa illegal drugs. Wag na si retired Brigadier General Macanas, nakapareho mo rin naman, na gentleman and an officer, pag-usapan na lang ninyo ng senior mo. Pwede. Magandang komentaryo yon. We agree to that. Pwede siyang pumuna si Chief PNP at mag-express ang saloobin niya, pero yung sasampahan pa ng kaso mukhang mataas. Matayog po yung action na yon kung ikukumpara, hindi commensurate doon sa isang naglalahad ng opinion. I agree. Tsaka may sasabihin lang ako kasi we're very happy na ganyan yun and we'd like to thank the PNP for doing this, no? Kasi ang problema sa drugs, talamak talaga yan. No? Serious, I cannot find a Filipino family that's not been affected by it. My own family. My own family too. We have relatives that were talagang lulong sa droga because nga malaking problema. So this is what we really want because drugs has destroyed a lot of lives and it has destroyed True. this country. Pero may concern dito, no? Common Yes, Miss concern Ina. dito sa ating mga kababayan, no? Hindi naman sa kina-question itong Report. ating balita, pero ang tanong kasi is parang naririnig daw nila na yun nga talamak pa din at mukhang mas mura pa nga daw ngayon ang droga kaysa sa bigas. Yun din. Ako wala pong alam sa mga presyohan dyan. Actually, Kasi yun nga. Pero yung reklamo nila dito. nanggaling ako sa Iloilo. Yeah. Frank, ang dinuturo doon, Iloilo. yung operators dati ay nakabalik na kasi nag-plea bargaining yung marami. And ang suppliers ay nanggagaling pa rin sa national. Alam na kung saan ang mga contacts. So ako po ay laking grassroots. Ang komunidad ko mismo ay paligid ng mga drogista. Pero hindi ko rin sinasabi na walang masugid na operations ang PNP at ang PDEA. Pero yung degree ng pagbabalik ng mga operations na ito, hindi po maisasantabi na may nangyayaring ganyan. Yes, kasi marami naman talaga nababalita na bumaba na ang presyo ng illegal na droga. Gaya ng shabu, for example, Ang ang dahilan cocaine pag ganun, ay Maraming supply. bumubuwas, bumaba na ibig sabihin. Like for example, ang cocaine, before, ang per gram, sabihin natin, may narinig tayong source din na 5,000 Per gram. per gram. High-grade cocaine na yan. High grade na to. Pero ngayon is bumaba na sa 900. Wow. Ibig sabihin, Yan, ganun maraming grabe ang supply. Pagbababa Maraming niya. supply. Kasi yung supply at Pero yung pulboron sa Goldilocks, iba yung presyo. Mas Actually, mura yun. meron ka nag-message dito ka, Eric kasi daw meron dyan sa loob na kasamahan din sa M na ang pangalan is MM din. Isa sa nagiging daan ka, Eric. What do you mean? Dyan po sa Bilibid? loob ng pamahalaan ay meron Okay. din kasama sila na kung saan itong si Capital M din ang nagiging isa sa dahilan. Ito lang sabi Inside sa government, you mean? Yes, Ma'am Lorraine. Ano yung consumer o customer? pero ka Eric, dito na tayo sa iba pang balita. Tayo na. Hayaan Yes, nyo muna meron natin tayo. yun. Just to know, of note lang talaga, worthy note. Na during PRRD's time, no, it was so, hanggang ngayon, kinikriticize yan, but do not forget that 88% of Filipinos approved
of President Duterte's war on drugs. So we're happy that this is happening as well. Yeah. But parang sana mas lakasan nyo pa, no? At si Lakasan nyo Pangulong pa. Duterte, walang patumpik-tumpik. Sinabi niya, dahil idinadawit ka at may investigasyon, Pulong Duterte, when he was Vice Mayor, mag-resign ka or ako mag-resign Yeah. bilang Presidente. Yeah. That's how transparent Rodrigo Duterte was. Yeah. Sinabihan niya ang anak niya, mag-resign ka ora mismo sa pagka-vice mayor ng Davao o ako ang magre-resign bilang Presidente and then Did make he yourself resign? cleared. Did he resign? Nag-resign si Pulong. Pulong resigned. Yeah, and he made himself cleared by That's the way investigation. to do it. Yeah. May gusto akong issue. Publicly, hindi tinago ni Duterte, ni Rodrigo Duterte. You want to be formidable, be Duterte. Don't make mudmud pera.